Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag at with evidence. Nako, may malaking iskandalong ginawa si Lisa Marcos at BBM. Opo mga kabibig, sabi-sabi ng mga chismosang palaka at kaibigan na kokak. Sabi daw ni Attorney Glenn Chong na ginamit ang libing ni Pope Francis para makausap o para umepal itong dalawang ito para makausap si President Donald Trump. Nako, si Lisa binash na mga maraming netizen dahil sa kanyang ginawa mga kabibig. Ano ba itong ginawa ni Lisa Marcos mga kabibig? Itong nagpa-picture siya sa tabi ng Swiss Guard ng Santo Papa at niyayakap. Hala ka, mga kabibig. Malaking iskandalo ito. Ito kabibig ha. Makita ko lang ito. Na pinost ito ng mga netizen. O, ito na, ito na. O, yan o. Yan daw mga kabibig. Swiss Guard daw yan. Ni Santo Papa. Tapos, yan si Lisa. At yumakap pa. Naku, ano ba nangyari kay Lisa? Ay, bakit na ginawa yan? Oy, ano bang problema ni Lisa? Ba't happy si Lisa Marcos na ginagawa niya yan? 'Di ba? Marami ang pumuna kay FL Liza Marcos sa kanyang ginawa na hindi daw kaaya-ayang tignan. Parang mukha siyang, tawag yan, excited yumakap. 'Di ba? Ito naman ang komento ng ating mga netizen. Grabe si Lisa, parang bata, excited. Ay, ito pa. Ito pa ang mga komento nila, oh. She doesn't look mourning. Hindi daw parang nalungkot sa pagkawala ni Pope Francis. Very New York, pero pati sa security guard ng Vatican nagpa-picture, umayos ka oy. Nako, baka matunaw siya dyan sa Vatican or baka magliyab siya. Siyempre, mga banal ang nandyan. Nako, baka AI yan, sabi ng isang netizen. Hindi po yan AI. Ito ha, ito ang pruweba nila bakit sinasabing hindi AI. Baka sabihin nyo namang AI yan. Nako, edited yan, AI yan, parang talaga masira ang pangalan ni Lisa. Ito kabibig. Ito ay kuha ni Ponce and sino to? Yan sa Instagram pala to. Pons Enrile. Our First Lady Liza Marcos with Pope Francis at the Vatican. Let us all honor and mourn the loss of great Pope. Tapos si Lisa, nagpa-picture kasama ang Swiss Guard. Yan ba yung i-honor natin si Pope Francis tapos magpa-picture tayo sa Swiss Guard? Yan ang komento ng mga ilang netizen. Nawindang ako. Oy, tingnan mo, yan, Sa Instagram yan, kuha mga kabibig. Sino ba ang nag-post? Sabihin nyo namang AI to, galing kay Pons Enrile. Yan kabibig ha. Sabi dito, hindi yan AI. Ito ang komento ng ibang netizen ha. Anak ni Enrile ang nag-post at tinag si Liza Marcos. Nakakahiya naman dyan, malaking iskandalo to, sabi ng ibang netizen. Nagpunta sa Vatican para kay Santo Papa, hindi nagpunta sa burol ni Tantoco. Uy! Baka anak ni Enrile yang kayo talaga ha. So yun mga kabibig, yun ang mga, alam mo naman martis-martis ang mga tao ngayon, di ba? At eto pa, ito pala ang plano ng mag-asawa according kay Attorney Glenn Chong. Ginamit lang daw ang burol, ang paglibing ni Pope Francis dahil atat na ang mag-asawang umepal. Atat na ng ang mag-asawa na ma-meet and greet si President Trump. So ito kabibig ha, manood tayo sa pasabog ni Attorney Glenn Chong. Sinabi ko na si Lisa Marcos ay pumunta sa Amerika at nag-attend doon sa event ni Lara Trump. Ito yung daughter-in-law ni President Donald Trump.
doon sa Florida. Wala Yeah. naman siyang alam about underwriting and insurance. Ewan ko kung ano pinagtuturo niya dyan sa Northern Luzon na eskwela o sa Baguio ba yan. I don't know kung ano pinagtuturo niya. Pero alam kong walang alam si Lisa Marcos about insurance and underwriting. Pero pumunta siya doon dahil ini-stock niya ang mga Trumps. Dahil gusto nga nilang magkaroon ng meeting si Marcos at si Donald Trump purely for domestic audience dito sa Pilipinas. Gusto nila, gusto nila may video, gusto nila may larawan na nag-meet yung dalawa. Si Marcos Jr., the cheater, election cheater, at si Donald Trump na biktima ng election cheating. So, gusto nilang ipakita yun because alam mo naman, ipapakita nila yun sa taong bayan na suportado siya ng American president. Kasi dati, nangyayari yun sa kay Biden. Siyempre, si Lisa Marcos doon. And I'm privy to that. Nung pinagawa nga niya ako ng executive summary para siraan si Leni Robredo. Kasi makikipag-meeting sa mga opisyal ni Biden para daw maunahan niya si Leni Robredo. Now this time, nung nakita ko yung balita, actually yung balita na yan na pupunta si Marcos at mag-attend sa burial ni Pope Francis, it happened after binalita na si President Donald Trump is going to attend the burial. So, nauna muna yung balita na mag-a-attend si President Donald Trump. Siyempre, nung nalaman ni Marcos na mag-a-attend nga pala daw si President Donald Trump, biglang nag-attend din ang dalawang hunghang. Alam nyo, mga kababayan, I could not recall a Philippine president flying all the way to Rome to attend the burial of a pope. Nung namatay si Pope John Paul II, dalawang beses yung pumunta dito sa Pilipinas, di ba? Natandaan ko, 1981 yata yung una. Bago-bago pa lang siya nung naging Santo Papa, 1978 yata siya naging Santo Papa na 1981. Batang-bata pa ako, grade 1 pa lang ako noon. Sa Cebu, pumunta yung sa Cebu eh. And then, back in 1995 pa yon yung World Youth Day. Pero hindi naman pumunta si GMA. Hindi naman pumunta doon. Right. Siyempre, meron naman tayong ambassador to the Vatican that can ably represent the country. Bakit kailangan pang gumastos? Correct. Gumastos ng pera ng bayan. Paglustay ng pera ng bayan. Okay. Nung namatay si Pope Benedict Emeritus, Pope Emeritus, hindi naman lumipad si Marcos doon. Siya na ang Pangulo at the time eh. Hindi siya lumipad dahil, siyempre nakapapicture na siya kay Biden. Si Biden pa ang presidente noon. Nakapapicture na siya eh. Nagamit na niya si Biden. Ngayon, bago na ang Pangulo ng Amerika, si President Trump. He is really dying hard na makakuha ng photograph na magkasama silang dalawa in one setting kasi gusto niyang gamitin yan na to prove na I'm supported by the American president. That's how desperate he is. Itong mag-asawang ito, desperado to. Imagine, nung namatay si Pope Benedict, hindi naman siya pumunta doon. Bakit biglang pumunta siya ngayon sa kay Pope Francis? Kunyari, sinabi niya, he is the best Pope in his lifetime. Meron siyang declaration na gano'n eh. He's the best Pope in his lifetime. Ngayon lang naging best Pope, pumunta si Donald Trump. Pupunta si Donald Trump at gusto nga niya magpa-picture doon. Gusto nga niyang makikita nga nag-usap silang dalawa. Malamang naghanap ng opportunity for bilateral discussion or bilateral meeting on the sidelines of the burial of the Pope. So eto pa kabibig, eto na nga. Yung pangarap ni Bongbong Marcos na makausap at maka-elbow to elbow si Trump na nangyari na kabibig. So ito yung mga photos kabibig na I don't know, baka hi and hello lang ang nangyari ni Trump at ni BBM. Ito kabibig, i-share ko sa inyo ito na mga bibig Yan. So pero hindi yung sila lang dalawa ang nag-usap. May mga kasamang mga malalaking tao, mga powerful people with BBM and Lisa. I don't know kung ilang minutes or baka 1 minute lang itong pag-uusap nila. Let's see some pictures ha. Yan. Diba? Nag-smile si Lisa kay Trump. Baka nakita ni Trump si Lisa or either si Bongbong Marcos. So, yan. Kinausap. Pero I don't know kung mga ilang segundos or minutos. Diba? So, at least man lang, yung pangarap ni BBM na makausap si Trump, baka hi and hello or something, it's not the business thing, it's not about politics, but maybe knowing, you're the president of the Philippines. After that, umalis. We don't know kabibig, di ba? So ito yung nangyari. Yan pala, palagihan natin. Sayang naman yung effort ng ating presidente na pumunta doon para lang makita, makamayan, at maka-attend sa burial ng Pope
Francis, mga kabibig. So yan at least in one picture nandun si Trump at saka si BBM, pero are they shaking their hands? I don't think so. Parang hindi. Parang wala lang, 'di ba? Pero mga kabibig, nagpa-interview pala itong si Liza Marcos at saka si BBM kung bakit nila gusto talagang umaten sa burial ni Pope Francis. O eto mga kabibig ha, i-share ko sa inyo kung ano ang rason nila. Ito na. Makinig tayo. Natatnan natin kanina, no, yung first couple dun sa Piazza Navona sa Roma at nagkakape sila doon, parang ginugunita nila yung mga panahong nagde-date pa sila rito dahil dito nga sila nagpakasal. At nakita natin sila, no, na walang security details, so medyo nagkaroon sila ng konting oras na magpahinga bago nga dumalo sa funeral ng Santo Papa bukas. Kaninang umaga dumating sina Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos sa Roma para magbigay pugay sa Santo Papang minsan nagpakita rin ng natatanging malasakit nung bumisita siya sa Tacloban matapos itong masalanta ng Bagyong Yolanda taong 2013. Dito sa Piazza Navona sa Rome namin nadatnan ang first couple na ginugunita ang mga panahong magkasintahan pa sila rito. Sa bansang Italia silang ikinasal taong 1993. Naluha rin si First Lady Liza Marcos nung inalala niya ang kabaitan ng Santo Papa na minsan na rin niyang nakilala. When I met him, he's humble and kind, and I feel like you're blessed with that. Bagamat matipid ang kanilang mga salita, puno ng paghanga ang mag-asawa sa kabutihan at sinseridad ni Pope Francis at lubos na pasasalamat lang ang alay nila sa Santo Papa. Natatnan natin kanina, no, yung first... Ayan pala, hindi masyado silang makapagsalita kung ano ang kanilang memories with Pope Francis. Pero nagpunta sila sa restaurant para to cherish their memories na yung boyfriend, girlfriend sila or yung ikinasal sila doon. Pero hindi yung memories ni Pope Francis, mga kabibig. So, baka tama itong si Attorney Glenn Chong, no, na ang rason kung bakit lumipad ang mag-asawa ay para lang ma-meet or makausap personally si President Trump, kasi mahirap mahagilap si President Trump at mahirap namang mag-schedule kay President Trump kasi sabi nila na this year daw ay magkaroon ng meeting si Pangulong Bongbong Marcos at si Trump, pero wala pa rin nangyari. So baka nag-isip sila na this is a chance na sabi nga ni Attorney Glenn Chong na yung desisyon na mag-asawa lumabas after nagpalabas ng impormasyon na si President Trump ay a-attend sa burial ni Pope Francis. So ang ginawa, posible ng mag-asawa is punta din sila para it's a chance naman. Wala namang problema doon, di ba? It's a chance to meet to people, to high-ranking officials. We don't know, baka makilala and ma-meet, di ba? Pwede naman yun, di ba mga kabibi? Pero pangit lang pakinggan na parang ginamit ang libing ni Pope Francis para sa ganong estilo or pamaraan. May mga ways naman on how to meet and greet and talk with President Trump. And knowing President Trump, hindi naman niya gagamitin ang libing ni Pope Francis to talk about other issues, to talk about government issues, to talk about certain matter on politics. I'm sure na si President Donald Trump very respectful kay Pope Francis. So baka yung magkita sina BBM at saka si Trump ay baka hi and hello lang, kumustahan, knowing introducing itself. Hi, I'm Donald Trump, the president of of USA. Baka ganun ang nangyari, mga kabibi, 'di ba? Ganun lang, hindi yung tawag dito nung meeting talaga na tawag na pag-usap-usapan. So yun, mga kabibig. At least may picture si BBM pero hindi naman sila nag-shake hands. Kayo talaga kung ano-ano mga iniisip-isip nyo dyan. Okay lang yan na at least may konting hi and hello. So yun lang, mga kabibig. So ano ang yung reaction nitong pagpa-picture ni Liza Marcos sa Swiss Guard ng Pope Francis na sabi ng iba, hindi maganda yan, bawal yan, tapos niyakap ba yun? Yung parang inakbayan or parang ganun ba? Mga bibig. So hindi na maganda, parang
kawalang respeto. Kasi yung iba dyan ay talaga nirespeto nila ang mga Swiss Guard na yung iba nga is takot pang mapapicture sa kanila. Pero si Liza Marcos talagang very confident na talagang nagpa-picture, smile. Baka first time ni Liza Marcos, di ba? Intindihin na rin natin, baka first time niya, mga kabibig, na maka-meet and greet sa Swiss Guard ni Pope Francis. So yun lang kabibig, yung ating latest libak-libak for today. Don't forget to like, subscribe, and share this video para sa mga latest trending news na ating pag-usapan. Bye everyone! See you next time!